Ay na, Diyos ko por santo, Rode. Pansit lang pala ng night market ang tatapat sa lahat ng mga iniindang sakit ng katawan ni Daddy Filippo. Ay na, saklolo, tulungan niyo po ako. At dinadala ako ni Daddy Filippo dito sa may madilim na bahagi ng palayan na kung saan ay walang mga taong lumalakad dito. Ay na po, mukhang may balak akong bentangin ng malala ni Daddy Filippo. Ay na, ito ang gusto ko at ito na rin yung inaantay ko. Sabi ko sa kanya ay doon na lang talaga kami sa may higaan na kung saan ay may aircon at malamig. Mukhang gusto niya talaga yung merong ganitong eksena na pagkatapos, kukudkurin namin ng malala yung mga katawan namin dahil sa mga kati-kati. At dahil Biyernes ngayon at pareho kaming walang overtime ni Daddy Filippo, kaya heto at nagtagpo muli ang landas namin dito sa may kusina. Dahil kanina pagtingin ko sa kanya sa trabaho ay lupay-pay siya kaya agad kong inabot sa kanya yung pagkain ko. Pero mukhang hindi raw siya makakain dahil sa sakit ng kanyang ngipin na tumubo yung ika-4 na kanyang wisdom tooth at sinabayan pa ng pagtubo ng tigyawat sa may ilalim ng kanyang ilong. Kaya hayan yung nguso niya ay nako pagkalaki-laki na parang kabayo na. Ay na. So ayan, nag-aya siya na mas gustuhin niya na lang daw kakain ng pansit sa may night market. Kaya hindi na ako nagdalawang isip at ayun, sinamahan ko na nga siya. Ay na, kita niyo yung pagpatakbo ni Daddy Filippo, napakabilis. Tinanong ko nga siya kung saan ako banda hahawak ng kanyang katawan, basta ang sabi niya ay hawakan mo na lang ang dapat mong hawakan. Kaya naisip kong hawakan yung malambot na bahagi ng kanyang katawan na unti-unti itong gibakal yung tigas. Ayan, para na rin akong nagmamaneho ng sasakyan na meron na din akong kinakambyo. Ay na, baka pusit-sit daytoy. Pagdating na nga namin dito sa may night market, ay naabutan namin itong si Jomar na inaantay kami at hayon, nakalibre nga kami ni Daddy Filippo dahil inalok kami ni Jomar na siya na lahat ang magbabayad ng aming kakainin. Ay aba, ang buong akala ko ay mapapahamak na naman yung 500 ko kay Daddy Filippo. Pero buti na lang at nandito si Bibi Boy Jomar na siya ang sumagot sa aming kinain ni Daddy Filippo. Dahil mabait ngayon si Bibi Boy Jomar, kaya binigyan pa niya ako ng take out na manok. Ganito yung mga lalaki dito sa Siengang. Talagang reynang-reyna ako. So ayan, nandito na rin si Wendell na kung saan bibili na rin ata ng kanyang kakainin. So ayan, si Daddy Filippo ay talagang hindi na rin niyang inatrasan yung kanyang iti-take out. Pagkatapos nga kaming kumain, ay inaantay ko ang susunod na hakbang.